Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan, dito sa ating channel na ito. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang Super Boleg. Sa paglipas ng mga araw, matapos ang malakas na bagyong dumating sa aming probinsya, ay muling nakabangon ang aming baryo at malaki ang naitulong ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano sa aming baryo. Malaki ang kanilang naiambag upang makapagtayong muli ng mga bahay ang mga pamilyang nawasak ang kanilang tirahan, at kabilang na nga doon ay ang aming pamilya, kung kaya't mas lalo pang naging matunog saan mang bayan at baryo ang pangalan ng dalawang mag-amang sina Don Mariano. Mas lalo pang naging matunog, usap-usapan, hindi lamang ang kanilang hiraw na panabong, kundi ang kanilang natatanging ginintuang loob. Subalit nagtaka ang lahat nang marinig naming sinabi sa aming lahat ng aming kapitang, "Mga kababaryo kong nasalanta ng bagyo, makinig kayo, meron kayong dapat na malaman. May mga taong tumulong o nag-abot ng pera sa atin upang muli tayo makabangon. Una ay ang ating gobyerno. Pangalawa ay ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. At ang pangatlong nag-abot ng malaking halaga ng pera para sa atin ay ang dalawang mga taong hindi nagpakilala sa amin. Ayaw nilang banggitin sa amin kung saan o kanino nagmula ang malaking halaga ng perang ibinigay niya sa amin. Ngunit hindi na mahalaga pa yon, dahil kung sino man sila ay alam naming grupo sila ng mga mabubuting mga tao. Wala kaming kaalam-alam noon na ang mga taong nagbigay ng tulong sa amin ay ang dalawang mga kaibigan ng tanyag at respetadong si Mang Kano, sina Mang Clarito at Mang Octavo. Itay, tingnan niyo po itong itlog na ating nakuha sa kulungang binagsakan ng ating bahay. Tingnan niyo po ito. Ito po ang kauna-unahang itlog na napisa sa lahat." Ang masayang sabi ko noon kay Tay at sa aking mga nakakatandang kapatid, kung saan ay katulad ko nabanahag ko rin sa kanilang mga hitsura ang sobrang saya nang makita nila ang Nooy sisiw sa loob ng aming kulungan, katabi ng kanyang naglilimlim na inahin. Mga anak, hindi pa natin matukoy sa ngayon kung anong klaseng manok ba ito, at hindi rin natin malaman kung ito'y tandang o isang inahin dahil sa ito'y sisiw pa lamang. Ang dinig naming sabi ni Tay sa amin. Kaya nga po, Itay, kaya't maghihintay lang po tayo ng tamang panahon na maging sulog ng mga ito o maglugon. Doon po natin malalaman kung ito ba isang tandang o isang inahin. Ang dinig naming sabi ni Kuya Binoy. Sige na mga anak, ipagpatuloy na natin ang gumawa ng mga kulungang kawayan para sa ating mga alagang mga panabong. Ang sabi sa amin ni Tay, tulong-tulong kaming lahat na gumawa ng mga bagong kulungan ng aming mga panabong. Ngunit mayroong tatlong mga mamang hindi namin inaasahang dumating sa aming tahanan. Mga mamang sa tingin ko mga sabongero ang mga ito at nagmula sa kabilang bayan, at ang sadya ng mga ito ay si Itay Arnolfo. "Magandang araw sa inyo, Arnolfo. Hindi ba't yun ang pangalan mo?" Ang tanong kay Itay ng isa sa mga ito, kung kaya't, "Ako nga si Arnolfo. Kanino at saan nyo nalaman ang aking pangalan? At taga saan kayo mga kaibigan?" Ang pabalik tanong ni Itay sa mga ito. "Sa isang sabongero sa aming baryo. At nagngangalang si Victor, ang magtataring kumpare mo. At kaya kami naparito dahil may importante kaming sadyas sa iyo." Oo, siya pala. Teka lang, mukhang importante nga yung pakay niyo sa akin. Kung magkaganoon ay doon tayo sa loob ng aming tahanan. Doon natin pag-uusapan ng inyong importanteng pakay para sa akin. Ang sabi sa kanila ni Itay. Mang Efraim, Mang Tasio at Mang Toper ang pangalan ng tatlong mga mamang bisita ni Itay, at sila'y nagmula sa isang sityong sakop ng kabilang baryo, at nakapwesto ang kanilang baryo sa bundok o ang kanilang mismong sityo. "Ano po bang importanteng sadya niyo sa akin?" Ang tanong ni Itay sa kanila, kung saan ay makikita silang apat na magkakaharap-harap sa misang kawayan at umiinom ng kape, at sa misa'y mayroong ipinatong doon si Inay na mga sumang gawa sa kamote. At do'y sumagot itong mamang si Mang Efraim, ang mamang naunang nakausap ni Itay sa labas ng aming bahay.
Arnolfo, hindi lamang importante itong sasabihin ko sa iyo, kundi napaka-importante. Nagtaka't naguluhan si Itay sa kung ano ang ibig sabihin nitong si Mang Efraim, kung kaya't. At ano po ang napaka-importanteng sasabihin mo? Hindi ko po kayo maintindihan. Sa ngayon ay alam naming hindi mo ito maiintindihan. Pero darating ang tamang panahon o pagkakataong pilit mo itong mauunawaan. Ang sabi pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Arnolfo, naniniwala ka ba sa pangitain? O sa ibig sabihin ng panaginip? Ang tanong pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Depende yun sa panaginip o ibig sabihin ng panaginip. Nasabi ko yan kasi hindi lahat ng panaginip ay nangyayari o nagkakatotoo. Ang sagot ni Itay. Ganoon ba, Arnolfo? Pero paano kung sabihin ko sa iyong pumasok ka sa aking panaginip? Teka ako. Ako pumasok sa inyong panaginip o sa iyong panaginip, paano nangyari yun? Ang totoo ay ngayon ko pa lamang kayo nakilalang tatlo. Ang nagtatakang sagot ni Itay. Seryoso ako, Arnolfo. Hindi ko ugali ang magbiro. Seryosong wika kay Itay ni Mang Efraim. At alam mo bang hindi lamang isang beses kitang nakita sa aking panaginip? At sa panaginip ko rin ay doon ko naalaman ang pangalan mo. Ano ba kasing ginagawa ko sa inyong panaginip o sa iyong panaginip? Tanong sa kanya ni Itay. Arnolfo, bago dumating ang malakas na bagyo sa ating probinsya, ay sunod-sunod kitang nakita sa aking panaginip. At sa panaginip ko'y nakita kitang nakatayo sa gitna ng maraming mga tao at paulit-ulit nilang binabanggit at isinisigaw ang pangalan mo. At ang pangalan ng iyong isang nakamamanghang superbolic na panabong. Halos mahulog si Itay sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang mga sinabing yun ni Mang Efraim sa kanya. Superbolic na panabong? Pero wala akong palahing bolik. Dahil ang tandang ko'y, dahil ang mga tandang ko rito'y mga ugis, talisayin, mayahin at hiraw. Hindi ko hilig ang kulay o balahibo ng bolik dahil hindi na naituloy pa ang dapat na sana'y sasabihin ni Itay. Dahil sinundan kaagad yon ni Mang Efraim. Dahil ba sa naniniwala kang mahina itong klaseng panabong? Oo, ba't mo nalaman yun? Ang totoo'y hindi lamang ako ang mahilig magpalahi o mag-alaga ng ganoong panabong o ng bulik na panabong, kundi maging ang aking mga bayaw, ang sagot sa kanya ni Itay. Pues hindi totoong mahinang klase ang isang bolik na panabong, Arnolfo. Alam mo ba ang tungkol sa immortal bolik? Nilamang Doso, ang bolik sa palayan. Oo, narinig ko na rin ang kwento tungkol sa immortal bolik na yon at usap-usapan rin isang inkantadong panabong. Ang sagot sa kanya ni Itay. Magkakaroon ka, Arnolfo, ng isang bolik na panabong at magiging katulad ng immortal bolik ni Lamang Doso noon, at ito'y tatawagin ng mga tao sa loob at labas ng sabungang at babansagang isang super bolik, at ang bolik na ito'y kakaiba sa isang pangkaraniwang bolik lamang. Ang paliwanag pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Pero wala akong palahing bolik. Paano ako magkakaroon ng bolik? Ang sagot sa kanya ni Itay. Katulad ng malagintong panabong ni Kano. Nang ito'y dumating sa kanilang buhay, ay ganoon din darating sa inyong buhay ang nakamamanghang superbolic. Hindi lamang yun, kaibigang Arnolfo. Ang superbolic na yun ay magbibilang ng panalo na katulad ng immortal bolic, ng hiraw ni Mang Eloy at ng malagintong panabong ng tanyag na sabongerong si Mang Kano. Ang noidugsong namang pagkakasabi ng isang mamang nagpakilalang si Mang Tasyo at kasama rin ni Mang Efraim at sinang-ayunan kaagad yon ng dalawang si Mang Efraim at Mang Toper. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung dapat ko ba kayong paniwalaan o paniwalaan ko yung mga sinasabi nyo o kung dapat ko ba kayong pasalamatan. Ang mahinang sagot ni Itay sa kanilang tatlo. Dahilan upang, kaibigang Arnolfo, oo, totoong may mga bagay o mga pangyayari sa mundong mahirap paniwalaan. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. At dapat mong tandaan, ang mundong itong ating ginagalawan ay totoong punong-puno ng misteryo at kababalaghan. At hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito, kundi meron pang ibang mga nilalang. Kaano, kaibigang Arnolfo? Kinakailangan na nga naming bumalik sa aming sityo
At maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa aming tatlo. Ang pasasalamat ni Mang Efraim kay Tay at maging kay Nay. At nakita pa naming ginitian kaming tatlong magkakapatid ng mga ito. Walang anuman yun mga kaibigan. Nga pala, gusto kong malaman kung ano nga palang pangalan ng inyong sityo. Ang sagot at tanong sa kanila ni Itay, nagkatitigan muna ang tatlo. Bago sinabi ng mga itong, Sityo Gapas, kaibigang Arnolfo. Iyon ang pangalan ng aming baryo. Ang magkakasabay-sabay na sagot ng mga ito kay Tay. Kasunod noy, tumalikod na ang mga ito't nilisan ang aming tahanan. Nakita naming naiwang tahimik si Itay at gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi ko alam kung sila ba'y nagsasabi ng totoo. Pero imposibleng magkaroon ako ng bolik na panabong. Dahil sa wala akong palahing ganoong uri ng panabong at hindi lamang isang pangkaraniwang bolik kundi isang super bolik at magbibilang daw ng panalo. Nakatulad ng immortal bolik nila Mang Duso, ng hiraw ni Mang Eloy at ng malagintong panabong nila Kano. Hay, imposible. Napaka-imposible noon. Teka lang, hindi kaya mga baliw ang mga yon o mga nasisiraan na ng bait kaya nila nasabi sa akin yun? Hindi dapat ako nag-iisip ng ganoon. Sityo Gapas. Tama, kinakailangan kong makarating doon sa kanilang sityo. Kinakailangan kong malaman kung anong pagkatao meron ang tatlong sina Efraim. Dahil masyado talaga akong nahihiwagaan sa kanila. Masyado silang misteryoso. Ang sabi ni Tay Arnolfo sa kanyang sarili. Hapon noon, sa ganap na mga 3:30 ng mga oras na yon, at nataong yun ay araw ng Martes. Nakita naming dumating sa aming tahanan ang 4 naming mga tiyuhing kapatid ni Inay Mildred. At nakita naming may bitbit na 2 galong tubang bahalina, sina Tiyo Pablo at si Tiyo Simeon. At may labit namang malaking isdang bangos, itong si Tiyo Rafael, at paniguradong sila'y nagbabalak na mag-inuman sa silong ng malaking punong santol, kung saan ay natapos na naming mayari ang mga nasirang mis at mga upuang gawa sa kawayan doon. Kaming tatlong magkakapatid naman ang nautusan ni Itay na ihawin sa baga ang dalang isdang bangos ng aming mga tiyuhin upang kanilang magsilbing pulutan. At sa inumay, mga bayaw, alam nyo ba o pamilyar ba kayo sa baryong may sityong kung tawagin ay Sityo Gapas? Ang tanong ni Itay sa aming mga tiyuhin. Oo naman bayaw. At ang pagkakaalam ko'y may kalayuan ang lugar na yon dito sa ating baryo. Nasa kabilang bayan pa yun. Ganoon ba bayaw? Pablo, nagkamali pala ako ng akala. Akala ko taga rito lamang sila sa ating baryo. Pero paano nila nakilala si Paring Victor? Ang sabi ni Itay sa kanyang mga bayaw. Ano ka mo bayaw? Sinong sila at ba't mo nabanggit ang pangalan ng isang kumpare mong magtataring si Victor? Ang tanong ni Tiyo Simeon kay Itay. At doy, isiniwalat na ang lahat ni Itay sa kanyang mga bayaw. Ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng tatlong sinamang Efraim at ang tungkol sa sinasabing superbolik na panabong. Dahil doy, ano bayaw? Totoo ba ang pangalang binabanggit mo at narinig namin? Hintakot ang tanong ni Tiyo Pablo kay Itay, ang pinakang panganay sa 4 naming mga tiyuhin. At ganoon din ang nababanaag sa itsura ng tatlo sa aming mga tiyuhin. Nagulat silang lahat nang marinig nila ang pangalan ng tatlong sinamang Efraim, Mang Tasyo at Mang Tuper. Oo mga bayaw, teka ba't parang kayo'y masyadong nagulat sa mga pangalang binanggit ko? Ang sagot o pabalik tanong ni Itay sa kanila. Bayaw, Arnolfo, ang sityong sinasabi mo't mga taong iyong pinangalanan ay alam at aming kilala. Ang sambit kay Itay ni Tiyo Ronaldo, dahilan upang kung magkaganoon mga bayaw, sino sila? Sila ba'y mga manghuhula? Ang tanong ni Itay sa kanilang 4. Hindi bayaw, hindi sila manghuhula. Matagal na panahon na silang patay. At ayon sa aming mga magulang, sila ang tatlong magkakaibigang mga sinaunang mga sabongero. At may alagang natatanging at mayroong alagang natatanging isang nakamamanghang superbolik na panabong.
ang nanginginig at medyo nauutal na sagot ni Tio Rafael. Ano? Imposible yon. Hindi ako maaaring magkamali at mas lalong hindi ako nananaginip. Buhay na buhay sila't kaharap ko't nakausap kahapon dito mismo sa aming tahanan. Papaanong matagal na panahon na silang patay? Nakita ko pa nga silang nagkakape kaharap ko. Ang paliwanag nito sa kanyang mga bayaw, kung saan ay banaag na ng matinding sindak ang kanyang hitsura. At hindi lamang doon nagtatapos ang lahat ng kilabot na kanyang nararamdaman. Dahil, Bayaw Arnolfo, alam naming mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila. At kung sa ibang tao namin narinig yan ay talagang hindi kami maniniwala. Pero sa iyo mismo nang galing yung kwentong yan, kaya naman ay naniniwala kami sa iyo. Lalo na, nang banggitin mo kaninang sinabi nila sa iyo, magkakaroon ka ng isang panabong na katulad ng kanilang isang panabong noon na isang super bolek. Kung kaya't kami ay mas lalong kinutubang hindi ka nga gumagawa ng kwento. Pero Bayaw, wala ka bang naaalala tungkol sa kumpare mong magtataring? Binanggit mo kaninang si Victor. Ang sabi ni Tio Pablo kay Tay, wala Bayaw. Basta't ang dinig ko'y sabi sa akin ni Efraim, si paring Victor daw ang nagturo sa kanila. Sa kung taga saan ako, o kung saan ako makikita ng mga ito. Teka lang, hindi. Oo Bayaw, Arnolfo. Si paring Victor mo, na taga-kabilang baryo, matagal nang patay dahil sa sakit. Nang marinig ni Tay Arnolfo, kay Tio Pablo, na matagal nang patay dahil sa sakit, ang kanyang kaibigang kumparing magtatare at nagngangalang si Mang Victor, ay doon pa lamang na nariwa kay Tay ang lahat at totoong iyon ang katotohanan. At dahil do'y mas lalo pa ngang kinutuban itong si Tay na maaaring nagpakita sa kanya ang mga kaluluwa ng tatlong mga sinaunang mga sabongerong may alagang isang panapong na isang super bolek. Pero mga Bayaw, bakit at papaano silang nagpakita sa akin at papaanong siniguro nila sa akin ako raw ay magkakaroon ng isang super bolek na panapong na katulad ng kanilang bolek? Samantalang mga Bayaw, alam nyo namang pare-pareho tayong hindi mahihilig na mag-alaga ng isang bolek, hindi ba? Ang tanong ni Itay sa kanyang mga Bayaw. Nagtataka naman ang mga ito na katulad ni Itay. Maaaring imposible nga yun, Bayaw. Dahil halos lahat ng ating mga alagang mga panabong ay mayahin, talasapi, gold. Pero Bayaw, wala ka bang ibang inahin na pinabarakuhan mo sa isang tandang na bolek? Ang tanong ni Tio Pablo kay Tay. Wala Bayaw. Dahil wala talaga akong kahilig-hilig sa bolek at mas maigi pa ang alimbuyugin kaysa sa isang bolek. Napabuntong hininga na lang silang lahat habang sila'y magkakaharap-harap sa inuman. Mabuti pa siguro, wag na nating pag-usapan pa yon at mag-iba na lang tayo ng mapagpipintuhan. At sa Bayaw Arnolfo, huwag kang mag-alala dahil kung totoo man o talagang mangyayari yung mga sinasabi sa iyo ng mga sinaunang mga sabongerong yon, di mas mabuti, hindi ba? Dahil magkakaroon tayo ng isang super bolek na katulad ng kanilang panabong. Ang pambasag na sabi ni Tio Simeon. Nagtawanan silang lahat at kanilang sinunod ang mga sinabing yon ni Tio Simeon. Hindi ba nila ang tema o paksa ng usapan sa inuman? Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin mawala-wala kay Tay o sa kanyang isip ang tungkol sa mga sinabi ng tatlong mga sinaunang mga sabongero sa kanya. Nagpatuloy sila Itay sa pagdalo sa anumang lugar na merong magaganap na salpukan. Dala ang kani-kanyang mga inaasahang mga panabong at sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ang nooy mga itlog na nililimliman ng aming inahin ay naging ganap ng mga sulog. Matapos ng mga itong maglugon, ang iba sa mga ito'y mga inahin. Ngunit ang tatlo'y magiging mga tandang na maaaring ikondisyon, alagaan ng gusto at dalhin sa isang sabungan hanggang sa isang araw noon
ay meron kaming napansin sa isa sa tatlong mga sulog habang nagpapakain kami nila Itay sa aming mga panabong. Dahil, Itay, tingnan niyo po itong isang sulog na ito. Mga mahal naming kaibigan, nais ko lamang pong linawin sa inyong lahat, mga mahal kong mga kaibigan, ang tungkol sa tinatawag pong sulog ay yun pong manok na alanganin pang isabong, bata pa ito, o hindi paganap na isang tandang. Tuloy po tayo sa ating kwento. Ang nagtatakang sabi ko noon, kay Tay, at isa-isa namang silang lumapit sa akin, si Tay, at ang iba ko pang mga kuya. At nang sila ay nasa aking kinaroroonan ay, aba anak, yang sulog na yan ay, hindi, papaanong? Ang sabi ni Tay, hinuli niya at hinawakan ang nooy maamong sulog at kanyang kinilatis ang paa at mga balahibo nito. At Toy, ang dalawang sulog na yon ay paniguradong mga mayahin. Pero itong sulog na nasa kamay ko'y hindi ako maaaring magkamali. Dahil isa itong bulik. Papaano tayo nagkaroon ng bulik? Ang naguguluhang tanong ni Itay. Dahilan upang mabilis na pumasok sa isip kong, teka lamang po Itay, hindi kaya ang bulik na yan ay ang itlog na ating nakita sa kulungang pinagsakan ng puno na nasa gilid ng ating bahay noong may bagyo? Sa sinabi kong yun kay Itay, ay lahat sila'y napaisip at kalaunay sinabi nilang, baka totoo ang sinabi kong yon. Malamang anak, ito nga yung laman ng itlog na, isang bulik, at nasisiguro kong magiging mataas na uring panabong ito. Sa oras na ito'y maging isa ng ganap na tandang o isa ng panabong. Ang sabi pang muli ni Tay, kung magkaganoon po Itay, ay ano po ang binabalak nyo? Diyan po sa bulik na yan. Ang tanong ng aming pinakang panganay na kuya, kay Tay, matagal bago nakasagot si Itay at parang naguguluhan pa ito kung ano ang gagawin niya sa bulik na yon. Ngunit nakapagdesisyon siyang, mga anak, atid muna siyang hayaang alpas para maging malaya siya sa ngayon. Ngunit sa oras na ito'y magiging ganap ng isang tandang, ay doon natin siya lalagyan ng tali at igagawa ng hapunan. Ang totoo'y wala akong hilig sa isang bulik. Pero ang bulik na ito ay ano po Itay, ay parang magiging swerte sa atin sa larong sabong. Kapansin-pansin na ang kislap sa mga mata ni Itay at ngiti sa kanyang mga labi. Habang sinasabi niya ang mga salitang yon, na parang nagkaroon na siya ng interes sa isang bulik at ang tungkol sa bulik na yon na nasa aming pangangalagay, nakarating sa kaalaman ng aming mga tiyuhin nang silang apat ay pumasyal sa aming tahanan. At katulad namin nila Itay, ay nagtaka at namangha ang mga ito nang makita nila ang nag-iisang bulik ni Itay. At sinabi pa ni Tiyo Pablong, totoo ba itong nakikita natin mga utol? Isang bulik? Oo Kuya Pablo, isa kayang bulik at totoo ang ating nakikitang ito. Ang sagot kagad kay Tiyo, itong si Tiyo Ronaldo. Pero, paano ka ba Arnolpo nagkaroon ng isang bulik? Isang bulik na sa tingin ko isang mataas na oring bulik. Ang nagtatakang tanong ni Tiyo Simeon kay Tay. Sumagot naman kaagad sa kanya si Tay at sinabi niyang, ang totoo bayaw, hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon ng isang bulik ang inahin ng sulog na yan na aking ikinulong. Ikinulong ko ang ina ng sulog na yan kasama ang aking mayahing tandang at ang dalawang sulog na kapatid ng bulik na yan ay mga mayahin. Pero yan ay isang bulik. Baka naman bayaw ay bago mo pinagsama o pinagsama sa isang kulungan ng inahin at mayahing tandang mo ay nabarakuhan ng isang tandang na bulik ang inahing yan. Ang sabi at tanong ni Tiyo Rafael kay Tay. Imposible at malabong mangyari yun bayaw dahil matagal kong ikinulong ang ina ng mga sulog na yan. Kaya natitiyak kong ang mayahing tandang ko lang na yun ang nag-iisang ama ng mga sulog na yan. Ang sagot ni Tay kay Tiyo Rafael. Ilang sandali pa nag-uwi ka ng may pakikisuyo itong panganay na si Tiyo Pablo kay Tay. At sinabi nitong, bayaw Arnolpo, maaari ko bang mahawakan at makilatis ng mabuti ang sulog na bulik na yan? Pinagbigyan naman ni Tay si Tiyo Pablo
sa kanyang kahilingang yon at sumakto namang nang hihingain malapit sa kinatatayuan ni Itay ang nooy sulog pang bulik. At ang isa pang ipinagtataka noon ni Itay sa kung papaanong hindi mailap sa kanya ang bolik na yon dahil ang ibang mga sulog do'y nahihirapan si Itay na hulihin ang mga ito at nang nasa kanyang kamay na ang bolik ay ibinigay niya ito kay Tio Pablo at do'y ang bolik na ito ay kapareho ng deskripsyon o katangian sa isang super bolik ng tatlong mga sinaunang mga sabongerong sinasabi mo, Bayaw, na nagpakita sa iyo rito at nakausap mo. Isa itong bolik na may dilaw na kulay ng mga balahibo at kulay itim ang kanyang mga paa. Mahaba ang kanyang paa kaya't nasisiguro kong mataas na panabong ito. Namilog ang mga mata ni Itay. At, excuse me po, at maging ng kanyang tatlong mga bayaw nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Tio. At dahil doon, Kuya Pablo, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Na ang bolik na yan ay kapareho ng kinatatakutang super bolik noon ng tatlong mga sinaunang sabongerong sina Mang Efraim, Mang Tasio at Mang Toper. Ang may paniniguradong tanong ni Tio Rafael sa kanya o sa kanyang kuya. Oo, Rafael, dahil sa iyo nang isnilaysay sa akin ng ating ama, inaisa ring sabongero, isang mataas at dilaw na bolik, ang panabong ng mga sinaunang mga sabongerong yon. Bayaw Arnolfo, kung totoong lahat ang mga sinabi mo, at ayon mismo sa iyo sigurado kang ang tandang na mayahing yon, ang ama ng bolik na ito ay maaaring may dahilan kung bakit nagkaroon ka ng sunog na bolik sa mga nililimlimang mga itlog ng kanyang inahin. At isa lamang ang ibig sabihin nito. Naging makahulugan ang tinging ipinupukol ni Tio Pablo kay Tay Arnolfo na parang siya'y nagdududa kay Tay Arnolfo. Mabilis namang nahalata at naramdaman yun ni Tay. Kung kaya't, anong ibig mong sabihin, Bayaw, Pablo? Ang tanong sa kanya ni Tay. Bayaw, alam naming totoo ang mga naikwento mong nakausap mo ang tatlong mga sinaunang mga sabongerong yon. At pinaniniwalaan naming hindi ka nagsisinungaling. Bayaw, maaari ko bang malaman kung saan galing ang bolik na ito? Nang ito itlog pa lamang. Bayaw, sa magiging sagot mo sa akin, ay masasagot kung saan nga ba at papaano ka nagkaroon ng isang bolik. Nang unay inisip ni Itay na wag sanang ipaalam sa kanila ang totoo na ang bulik na yon ay ang itlog na aming nakita sa aming kulungang binagsakan ng puno nang tumama sa aming probinsya ang malakas na bagyo, dahil baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Subalit naramdaman niyang kakampi niyang tunay at tapat sa kanya ang kanyang mga bayaw. Kung kaya't sinabi niya sa kanila ang totoo. At to'y, sinasabi ko na nga ba, kumpirmado Bayaw, mga utol. Anong ibig mong sabihin, Bayaw? Ang nagtatakang tanong ni Itay sa aming tiyuhing si Tio Pablo. At naging panaag rin ng mga pagtataka ang mga hitsura ng iba pa sa aming mga tiyuhin. At doon nagpatuloy sa pagsasalita ito si Tio Pablo. Sa kanilang lahat, katulad ng malagintong panabong nila Mang Kano na nakita nila sa palayan, nang ito itlog pa lamang, ay isa ring masasabing inkantadong panabong ang bolik na ito at babansagang super bolik na magbibilang rin ito ng panalo. At napakaswerte mo Bayaw, Arnolfo, dahil sa isa ka sa biniyayaang magkaroon ng isang gantong uri ng panabong. Ang sabi ni Tio Pablo na siya namang pinaniwalaan kaagad ng kanyang mga kapatid. At maging ni Itay Arnolfo, kung ganoon, totoo nga ito. At totoo nga ang ibig na sabihin sa akin ng tatlong sina Efraim, Tasio at Mang Toper. Oo Bayaw, at saka umpisahan mo na ngayong lagyan ng tali ang sunog na ito o ang bulik na ito. At wag mo nang hayaang pang-alpas. Alagaan mong mabuti at ituring na isang kaibigan sa oras na ito ay maging isa ng ganap na tandang, ay doon na ito magpapakita ng kakaibang mga abilidad sa larangan ng bakbakan. Abilidad na taglay ng isang nakamamangha at kinatatakutang panabong. Sinunod naman ni Itay ang mga sinabi ni Tio Pablo. Nagpatuloy pa ang pagiging sikat ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano sa aming probinsya noon. Ngunit isang gabi noon, makikitang seryosong nag-uusap sa kanilang maganda at malawak na tahanan ang mag-ama.
at Doy. Papa, hanggang kailan po kaya mananatili sa atin ang hiraw na panabong? Ang tanong ng magtataring si Feliciano sa kanyang ama. Sumagot naman ito at sinabi nitong, sa tingin ko anak iho. Anak, malapit na. Dahil parang nararamdaman ko nang nasa kamay na ng isang mabuting sabongerong katulad ni Kano. Katulad ni Kano ngayon, ang isang pambihirang panabong. Ihanda mo ang sarili mo anak. Sa oras na dumating ang araw na makita at makabangga ng ating hirawang panabong ng isang sabongerong makikilala at babansag ang isang super bolek. Itinali ni Itay at kanyang inalaga ang mabuti ang kaisa-isahan at namumukod tanging panabong na binansagan na nga nilang super bolek. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalo pa itong naging brusko at mapusturang panabong. Hindi ito katulad ng ibang mga alagang panabong nila Itay at ng aking mga tiyuhin dahil sa ang bolek na yon ay bihirang tumilaok, hindi masyadong naglilikot at parang ilang sa kanya ang ibang mga panabong ni Itay. Isang umaga, habang nagpapakain si Itay ng kanyang mga panabong, ay biglang dumating sa labas ng aming bakuran ang isang sabongero sa aming baryo at nagngangalang si Mang Sirapin. Tinawag niya ng paulit-ulit si Itay dahilan upang maibaling ni Itay sa kanya ang kanyang pansin. At Toy, magandang umaga Sirapin. Ano bang sadya mo sa akin? Ang tanong ni Itay sa kanyang kabaryong kaharap. Sumagot naman ito at sinabing, Makuha Arnolfo, wala ba kayong balak na tumalo ng sabong sa bayan? Sa ating bayan, Sirapin? Kailan at bakit? Ang pabalik tanong sa kanya ni Itay Arnolfo. Kasi Arnolfo, may magaganap na sabong doon sa ating bayan ngayong darating na linggo. At balita ko'y dadalo roon ng mga sabongerong may mutya na ginagamit sa kanilang mga pambihirang mga panabong. Sino sila, Sirapin? Ang mga sabongerong may mutyang sinole na usap-usapang mayroong mutya ng sabubuyog at si Karding na isang sabongerong mayroon ding mutyang galing sa batong nakuha niya sa loob ng kawayan. At Arnolfo, mga hindi basta-basta ang dalang panabong ng mga ito. Ang manghang pagkakalahad ni Mang Sirapin kay Itay. Tubangot-tango naman si Itay sa kanya. Kasunod ay, makuha na Sirapin. Ang ating kabaryong magamang sina Don Mariano at si Feliciano, may balita ka bang dadalo sila sa magaganap na sabong sa ating bayan? Ang dinig ko sa ating mga kababaryong mga sabongero ay hindi raw sila dadalo roon. Pero, teka lang, sa iyo ba yung panabong na yan? Ang alin dyan, Sirapin? Iyang naiiba at nag-iisang bolek? Oo, Sirapin. Sa akin nga yan. Meron kang bolek na panabong at mukhang isa yung mataas na oring panabong. Pero papaano ka nagkaroon ng hilig na mag-alaga ng isang bolek? Hindi ka mahilig sa isang bolek? At hindi lang ikaw kundi maging ang mga bayaw mo. Ang totoo niyan, Sirapin, tama ka. Wala kaming hilig na mag-alaga ng isang bolek dahil parang nahihinaan kami sa kanyang mga balahibo. Dahil para sa amin ay pagkain lang o palay ang sumisimbolo sa kanyang mga balahibo. Pero wala naman sigurong masama kung susubukan kong mag-alaga o magpalahi ng isang bolek. Tama ka riyan, Arnolfo. Makuha, Arnolfo, maaari ko bang malapitan at makita ng maayos yung iyong kaisa-isang bolek? Pinagbigyan ni Itay Arnolfo ang hiling na yun sa kanya nitong si Mang Sirapin. At nang makalapit na nga siya sa nooy nakataling hindi gumagalaw na bolek ni Itay, ay Doy. Teka lamang, Arnolfo. Parang nakikilala ko ang uri o klase ng bolek na ito. Ano bang ibig mong sabihin, Sirapin? Tama, hindi ako maaaring magkamali. Wala itong ipinagkaiba sa isang super bolek ng tatlong mga sinaunang mga sabongero. Ang super bolek na yon, na ayon sa aking lolong sabongero ay wala pang nakakatalo. Arnolfo, paano ka nagkaroon ng isang super bolek na kapareho ng isang super bolek na alaga ng tatlong mga sinaunang mga sabongero? Paano?
Kuwan Serapin, hindi ko rin alam kasi ang totoo niyan eh. Alpas kasi ang ina ng bulik na yan. Kung saan-saan ito nakakarating upang maghanap ng makakain niya. Kaya siguro ay isa sa ating mga kababaryong mga sabongero na may alagang bulik na panabong ang nakabarakos sa ina ng bulik na yan. Ang pagsisinungaling nito sa kanya. Maaaring tama ka yan, posibleng mangyari yan. Dahil sa marami tayong kabaryong may mga alagang bulik na tandang, lalong-lalo na nga si Jesus, yung ating kabaryo. Halos lahat ng kanyang tandang ay mga bulik. Pero naiiba ang kulay ng bulik mo, Arnolfo. Kulay dilaw ang mga balahibo na mayroong nakahalong mga itim na mga balahibo. Mataas at wala talaga itong ipinagkaiba. Sa super bulik na yon. Baka naman Serapin ay nagkataon lang ang lahat. Nagkataon lang na itong aking bulik ay naging kapareho ng super bulik ng mga sinasabi mong mga sinaunang mga sabongero. Kagaya ng sinabi ko kanina, walang katulad ang super bulik na yon. Matagal na tayong mga sabongero at malamang maging ikaw, Arnolfo, at ang iyong mga bayaw na mga sabongerong katulad natin. At iba pang makakakita nitong iyong bulik ay magtataka at may tatanong nila sa kanilang sarili kung bakit kakaiba itong super bulik mong panabong. Ang manghang pagkakalahad ni Mang Serapin kay Tay. Tumango-tango naman si Tay sa kanya. Kasunod ay, iniisip mo ba Serapin na itong aking bulik at ang super bulik na yon ay isa? Paano mangyayari yun? Matagal ng panahong patay ang mga sinaunang mga sabongerong yun. Oo, Arnolfo, tama ka. Matagal na ngang patay ang tatlong mga sinaunang mga sabongerong yon. Dahil sa katulad natin, mga tao rin silang may kamatayan. Pero hindi ang kanilang alagang panabong. Hindi ang kanilang super bulik. Serapin, bakit ano pang ibig mong ipahiwatig sa akin? Makinig ka, Arnolfo. Naniniwala ka man o hindi sa mga misteryo mga kababalagan ng mundong ating ginagalawan, ay wala na akong pakialam. Dahil nang bago isang pumanaw ang tatlong mga sinaunang mga sabongerong yon, ay nawala na sa kanilang pinagtalian ang kanilang super bulik. Isang misteryosong pagkawala. Dahil alam nilang hindi ito ninakaw sa kanila. Hindi nila ito hinanap. Dahil alam nilang kung paanong misteryoso itong napa sa kanila. Alam nilang magiging misteryoso rin ang pagkawala nito, Arnolfo. Makinig ka, Arnolfo. Katulad ni Malaginto, nausap-usap ang isang inkantadong panapong ay ganoon rin ang super bulik ng tatlong mga sinaunang mga sabongerong yon. Ang ibig mo bang sabihin ay si Malaginto at ang super bulik na yon ay mga inkantadong mga panabong, Serapin? Oo, Arnolfo, ganoon na nga. Ano? Paano magiging isang inkantado? Paano magiging isang inkantado ang isang manok panabong? Ganito yan, Arnolfo. May mga engkantong mabubuti at may mga engkantong masasama. Ang gustong maghihalubelo o makipagkaibigan sa ating mga tao, hindi nila magagawa yun kung nasaan nyo silang isang engkanto. Hindi ba? Kung kaya't gamit ang kanilang kapangyarihan ay nagagawa nilang maganyong hayop. At isa na nga sa mga hayop na yon ay ang maging isang panabong. Kung ganoon, paano malalaman na ang isang panabong ay isang mabuting engkanto o isang masamang engkanto? Na ganyang isang panabong? Magandang tanong yan, Arnolfo. Madali lang yan. Ang kanyang mismong amo o ang kanyang kaibigang sabongerong napili niya na maging kaibigan. Bibigyan kita ng isang halimbawa na isang mabuting engkanto ang alaga ng isang sabongero. Isa na roon ay si Teresa de la Riva alias Cano. Isa siyang mabuting tao, kaya nagkaroon siya ng isang mabuting engkantadong malagintong panabong. At ikaw, Arnolfo, kung totoo ang hinala kong na ang super bulik na ito ay isang engkantado, ay alam mo kung ano ang magiging sagot sa iyong tanong at kilala mo ang sarili mo. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Serapin kay Tay, ay sumakto naman ang pagdating ng aking mga tiyuhin. Naririto pala si Serapin at nag-uusap kayo, Bayaw Arnolfo. Kuwan, oo, Bayaw Pablo. Pinasyalan niya ako rito dahil sa meron daw magaganap na sabong sa ating bayan at dadaluhan ng mga sabongerong may mga mutya. Totoo yun, Bayaw, at yan sana ang sasabihin namin sa'yo.
At saka kung papayag ka sana'y iyang isa ng ganap na panabong na bolik mo ang ating dadalhin doon. Matagal nakasagot si Itay sa mga sinabing yon ni Tio Pablo. Ngunit nang sinabi sa kanya ni Mang Siraping, "Huwag mo nang pag-isipan pa, Arnolfo, o huwag ka nang magdadalawang isip pa. Pagbigyan mo ang gusto ng iyong mga bayaw para malaman natin kung totoo ba ang ating kutob sa bolik na yan. At saka masama sa isang sabongirong tulad natin ang nagdadalawang isip sa kung anong panabong ang ating dadalhin. Tamang lahat ang mga sinabi sa iyo ni Sirapin Bayaw. Huwag kang mag-alala. Malakas ang hinala kong kung sino man ang makakabangga niyang iyong bolik ay paniguradong hindi niya tayo ipapahiya." "Bakit mo naman natitiyak yan, Bayaw Pablo?" "Dahil nakita naman natin nang ating nilagyan ng gloves ang mga tahid ng bolik na yan. At ganoon din sa kanyang kaisparing na 3 mong mga panabong. Hindi ba't nakita natin kung papaano ito makipagbakbakan?" Oo, natatandaan ko na, Bayaw. Kaya naman sige, papayag na ako na itong bolik, ang nag-iisang bolik na panabong, ang ating dadalhin sa magaganap na sabong sa ating bayan. At kung mamarapatin mo sana, Arnolfo, ay nais ko sanang sumama sa inyo sa araw na yon upang sumuporta sa inyong panabong na isang super bolik. Walang problema sa bagay na yan, Sirapin. Sige, sama-sama tayong paparoon sa araw na yon. Ang sagot sa kanila ni Itay, "Anong balita sa magaganap na sabong sa bayang ating dadayuhan, Kardeng? Darating ba doon ang ating makakalabang si Don Mariano at ang kanyang anak na isang magtataring si Feliciano?" "Hindi, Nole. Ang balita ko ay hindi raw. Wala raw balak na dumalo sa sabungang yon ang mag-amang may alagang nakamamang ang hiraw na panabong na kagaya ng ating inaasahan." "Kung ganoon, Kardeng, ay walang kwenta kung itutuloy pa natin ang pagdalo sa sabungang yon kung hindi naman natin makikita roon si Don Mariano upang sana ibangga natin sa kanyang hiraw ang ating mga panabong." "Bakit, kaibigan? Bakit naman, kaibigan? Huwag mong sabihin hindi na tayo sisipot doon sa bayang yon. Pinabalitaan na ng mga sabongirong taga roon ang ating pagdating at marami sa kanila ang natuwa. Kung wala roon si Don Mariano, ay mapapawalang saysay lang din ang lahat, Kardeng. Ipapaano kung palabas lang pala ng mag-ama na hindi sila dadalo doon? Paano kung bigla na lamang silang dumating doon, kaibigang Nole? Kung hindi tayo sisipot sa sabungan ng bayang yon, ay malamang iisipin ng mga taga-roong mga sinungaling tayo at walang isang salita." "Kung sa bagay may punto ka, Kardeng. Sige, ihanda natin ang ating mga sarili at ang ating mga panabong. At ang ating mga mutyang gagamitin sa araw na yon. At ayokong mapahiya, mabigo ang ating mga panabong sa araw na yon." Ang mga pag-uusap ng dalawang mga sabongerong may mutyang dadalo sa sabong na magaganap sa aming bayan. At nang sumapit na nga ang itinakdang araw na yon, ay magkakasama sila Itay na dumalo sa nooy dinagsana ng maraming mga sabongero at mga mamumusta. Ang sabungan ng bayan, iba't ibang mga taong nagmula pa sa iba't ibang baryo. Dala ni Itay ang bayong kung saan ay ang nilalaman nooy ay ang aming super bolik. "Sila na, Arnolfo, ang mga sabongerong may mutya. Yang lalaking may hawak na isang alimpuyogin na yung sabongerong sinuli. Ang sabongerong may mutya ng bubuyog. At yung katabi niyang may hawak na isang malatuba ay ang kanyang kaibigang si Kardeng. Ang sinasabi ko sa iyong may mutyang bato galing sa loob ng kawayan." "Ganoon ba, Sirapin? Tama ka nga. Matataas na uri ang kanilang mga dalang mga panabong." "Higit na mas mataas ang iyong super bolik kaysa sa mga yan, Arnolfo. At natitiyak kong sa oras na yan ay makita ng mga yan ay magiging hamon yon sa kanila para masubukan sa iyong panabong ang bisa ng kanilang mga karagadang mutya." Tila ba'y nagdilang anghel itong si Mang Sirapin sa kanyang mga sinabing yun kay Itay Arnolfo, dahil nang mailabas na ni Itay mula sa loob ng kanyang bayong ang kanyang alagang super bolik at nalantad yun sa lahat, ay hindi lamang sila Nole at Kardeng ang namangha sa bolik ni Itay, kundi maging ang iba pang mga nakapansin sa panabong ni Itay
Nagbulong-bulungan ang panig ng mga dayong mga sabongero na mayroong mga kargadang mutya habang nakamasid ang kanilang mga paningin sa bolik na hawak ni Itay. Ilang sandali pa'y tinawag ni Mang Noli ang sentensyador ng sabungan at kanya itong inutusang, puntahan mo ang sabongerong yon na may hawak na isang bolik at isama mo siya rito. Bakit po, boss? Dahil napagkasunduan namin ang kanyang bolik at isa sa aming dalawang mga panabong ang patatarian at bibitawan sa loob ng sabungang ito. Dahil sa tingin ko wala nang pag-asa pang dumating sa sabungang ito ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Pero boss Noli, isa lamang tokmol o pipitsuging sabongero yan, hindi yan kilala. Ha? Oo, tama ka riyan. Isa nga lang siyang pipitsuging magsasabong. Pero ang kanyang dalang panabong, isa yang mataas na panabong na sa tingin ko maibubuka sa bakbakan. Lumapit ang sentensyador kina Itay Arnolfo at do'y pinagbigay alam niya kina Itay ang tungkol sa gustong mangyari ni Noli. Kinakabahan may pumayag si Itay doon. Nakita mo na, Arnolfo, hindi ba't hindi tayo nagkamali? Na sa oras na makita nila Noli at Karding yung iyong panabong, ay magkakaroon sila ng interes na ibangga sa iyong bolik ang isa man sa kanilang dalang panabong. Tama ka riyan, Serapin. Dahil sa iyo ng aking nakikita at nababasa sa kanilang mga mata, ang sabi ni Tio Pablo kay Mang Serapin, tahimik lamang noon na nakatingin sa paligid ng sabungan ang tatlo pa sa aming mga tiyuhin na sina Tio Simeon, Tio Rafael at si Tio Ronaldo. Ilang sandali pa'y may biglang lumapit sa kanilang kinaroroonan na isang sabongero at hindi lamang sabongero kundi ito isang mahusay at kilalang magtatari, si Mang Saulo, at iyon ay labis na ikinagulat ni Itay Arnolfo. Kuwan, Arnolfo. Ako nga pala si Saulo. Marahil ay kilala nyo na ako at malamang ay nahuhulaan nyo na kung bakit ako lumapit sa inyo. Walang pagdadalawang isip naman na ipinagtapat ng magtatari kina Itay Arnolfo ang rason kung bakit siya lumapit sa kanila. Ang totoo masyado akong namamangha nang makita ko yung inyong bolik. Yung inyong bolik na panabong, at alam kong hindi lamang ako, kundi lalo na ang mga dayuhang mga sabongerong yun. Kaya naman ay kung inyong mamarapatin, ay nakahanda ang aking serbisyo bilang isang magtatari. Na ako na ang inyong kuning magtatari. Kahit walang bayad, payag ako roon. At ipinapangako ko sa inyong gagampanan ko ng maayos ang aking obligasyon. Ang seryoso pa taas noong pagkakasabi ni Mang Saulo kina Itay. Yan naman ang hindi namin papayagan, Saulo. Ha? Ano ibig mong sabihin? Saulo, sa oras na palaring manalo ang aming bolik sa bakbakang mangyayari ngayon, ay bibigyan ka namin ng kaukulang upa bilang isang magtatari. Ang sabi ni Tio Pablo sa kanya. Kung ganoon, kayo ang bahala. Basta't ako, seryoso ako sa mga sinabi ko sa inyo kanina. Nakahanda akong magkarga ng tari sa inyong bolik kahit walang upa. Ang sagot pang muli ni Mang Saulo, bilang sandali pa'y sumenyas ng sentensyador kina Itay na pumasok na sila sa loob ng sabungan. Kung kaya't magkasama sina Itay Arnolfo at ang magtataring si Mang Saulo na pumasok sa loob ng sabungan. Dala ang bolik na panabong ni Itay. Kilala mo ba ang kasama niyang magtatari? Ang tanong ni Mang Noli sa kanyang katabing sentensyador ng sabungan habang nakatuon ang kanilang paningin kina Itay Arnolfong papasok na sa loob ng sabungan. Opo, boss. Boss Noli, siya si Saulo, ang kilalang mahusay na magtatari dito sa aming bayan. Ganoon ba? Ano sa tingin mo, kaibigang Karding? May magagawa kaya ang kanyang pagiging mahusay na magtatari sa ating mga panabong? Para makatiyak tayong wala siyang may bubuga, kaibigang Noli, ay kinakailangan ng ako na ang magkakarga ng tari dyan sa iyong alimbuyugin. At nang nasa harapan na nga nila sila Itay Arnolfo, ay doy, alam mo bang sa lahat ng mga sabongerong naririto na merong mga dalang mga panabong, ay ikaw lang ang may panabong na sa tingin ko'y mayroong
Ibubuka sa bakbakan yung dala mong bolik. Sumagot naman kay Mang Noli si Itay at sinabi nitong, ganoon po ba? Pero papaano mo nasisiguro yung mga sinasabi mo? Dahil sa isang mataas na oring bolik, isang bolik na panabong, nakaparehong kapareho ng isang super bolik na matagal nang usap-usapan sa aming bayan. Sumagot bigla sa kanilang usapan itong si Mang Karding. At sinabi nitong, totoo ang mga narinig mong mga sinabi nitong aking kaibigan, Ginoo. Maswerte kami dahil hindi man tumalo sa sabungang ito ang aming inaasahang sina Don Mariano at ang kanyang anak na isang magtataring si Feliciano. Nakita naman namin ang isang sabongerong katulad mo na mayroong iniingat ang super volley at maalamat na panabong. Ganoon pa naming pinakaasam-asam na makaengkwentro ng aming mga panabong. Pero papaano kung nagkakamali lamang kayo? Papaano kung isa lamang itong ordinaryong panabong? At hindi ito ang inaasahan yung super volley? Ganoon ba, Ginoo? Pues malalaman natin yan ngayon. Kaya ano pang ating ginagawa? Huwag na nating sayangin pang oras at pagkakataon. Patariyan na natin ang ating mga panabong. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Noli kay Itay, ay kinargahan na nga kaagad ni Mang Saulo ng pulidong taring kanyang inusalan. Ang kaliwang paanan ng Noy, kalmadong bolik, samantalang hinimas muna at pinisil ni Mang Karding ang kanyang mutyang batong nakuha sa mismong loob ng kawayan na nasa kanyang malalim na bulsa. Bago niya, ikinarga ang kanyang dalang matulis at matalas na tari sa paanan ng Noy alimbuyuging panabong. Kalmado ang panig ng mga dayuhang mga sabongero, samantalang si Itay ay aminadong ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit taliwas yun sa kanyang mga bayaw o sa aming mga tiyuhin at kay Mang Sirapin, dahil halata sa mga itsura ng mga ito ang exciting sa bakbakan ng dalawang mga panabong. Oh, huwag kang kabahan, kaibigan. Ipinatag mo lang ang loob mo at magtiwala ka sa iyong panabong. Ang mahinang wika ni Mang Saulo kay Itay na parabang nahuhulaan ito ang mga nararamdaman ni Itay Arnolfo ng mga pagkakataong yon. Maraming salamat, Saulo. Ang tugon ni Itay sa kanya, ilang sandali pa'y pasigaw na nagsalita sa kanilang dalawa, itong si Mang Noli. Oh, ayos na ba yung inyong panabong? Kung okay na yan, ay pwede na nating pagharapin ang mga ito. Tumangutango si Itay sa dalawang magkaibigang sina Mang Noli at Mang Karding. Kompleto na ang mga perang pusta at nagkakagulo na dahil sa kasabikan ng mga mamumusta at mga sabongero. Ano sa tingin mo, Pablo? Sa inyong magkakapatid, ano kaya ang inaasahan natin magaganap ngayon? O ang mga hakbang na gagawin ng super volley ng inyong bayaw? Ang seryosong tanong ni Mang Sirapin kina Tio Pablo at ang sumagot sa kanya itong si Tio Ronaldo. Alam mo, Sirapin, hindi naman sa pagmamayabang. Ramdam ko na ngayon ang tagumpay ng ating panabong dahil sa iyo ang sinasabi sa akin ng aking isip. Hindi lamang yun, Ronaldo at Sirapin. Pagmasdan niyo si Bayaw Arnolfo. Kakaiba ang kanyang ikinikilos ngayon. Parang hindi siya ang nasa loob ng sabungan. Parang may nagbago sa kanyang inaasal. Ang mayroong pagtatakang sabi ni Tio Pablo, kinareho ng magkaharap na nasa loob ng sabungang si Itay Arnolfo at Mang Noli ang kanilang mga panabong. Parehong gumanti ng mga pagtuka ang mga ito, kung kaya't ay magkasabay na nga nila itong ibinabat binitawan. Pinakikiramdaman lamang ng dalawang mga panabong ang bawat isa na parang walang niisa man sa kanilang dalawa ang gustong maunang umatake. Marahan at buong ingat na humakbang papalapit sa aming bolik ang alimbuyuging panabong. Matalas ang kanyang pakiramdam sa kanyang kaharap na panabong, samantalang ang bolik ni Itay ay nakatayo lamang ito. Hindi gumagalaw, ngunit hindi nito inaalis ang kanyang paningin sa alimbuyuging anumang oras ay babanat na ng mga pagpalo sa kanya nang biglang tumalon ng napakabilis ng alimbuyuging panabong papalapit sa bolik ni Itay. Tatlong mga pagpalo ang kanyang ibinigay sa bolik, ngunit lahat ng iyon ay sablay. Dahil mabilis na nakailag sa kanya ang bolik ni Itay, nasa may parteng kanang sulok na ng sabungan ang bolik ni Itay. Doon siya dinala ng kanyang mga pakpak
Nang iniiwasan nito ang mga pag-ataking yun ng alimbuyugin, nagtaka ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan nang kanilang makita ang mabilis na mga pagkilos ng bolik na itay, lalo na ang mga dayuhang mga sabungerong may mga mutya. Nakita mo ba yon, kaibigang Karding? Napakabilis kumilos at umilag ng bolik. Oo, kaibigang Noli, at parang magiging diyado ang ating alimbuyugin dahil ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang kabilis kung umilag na isang panabong. Nananatiling nakatayo't hindi pa rin gumagalaw ang bolik ni Itay. Wala ring mapapansin sa kanyang meron itong binabalak na pag-atake sa alimbuyugin na parang nag-aabang lamang ito sa mga susunod na mga pag-atake ng alimbuyuging panabong. Muling bumuelo at lumipad papalapit sa bolik ang alimbuyuging panabong. Nakakasilaw ang kanyang kumikintab na tari sa tuwing ito'y tinatamaan ng liwanag galing sa labas ng sabungan. Pinalo nito ng pinalo ng mga mabibilis at malalakas ang hindi gumaganting bolik. Sa halip na gumanti ng mga pagpaloy, puro iwas lamang at paglayo lang ang ginagawa ng bolik, dahilan upang hindi maabot-abot ng kargadang tari ng alimbuyugin. Ang katawan ng bolik bumagsak sa lupa, patalikod sa bolik ang alimbuyugin. At nang ito'y pumihit upang haraping muli at paluin ang bolik ni Itay, ay do'y nasaksihan ng lahat ng mga tao ang kakaiba, nakamamangha at mga mabibilis na mga pagpalo, kilos at mga pag-atake ng bolik ni Itay. Dahil nang hinarap ng alimbuyugin ng bolik, ay siya namang pagbuka ng malalapad na mga pakpak ng bolik, at pag-angat nito sa sahig ng sabungan ay pinalo nito sa may parting suso, sa ulo, at sa may parting kaliwang kilikili ang alimbuyugin, at bumagsak ang bolik sa lupang parang walang nangyari. Kalmado ito at hindi gumagalaw, samantalang ang alimbuyuging panabong ay makikita ng nangingisay-ngisay, agaw buhay, at duguan na ang mga balahibo nito. Pinalot na ng nakabibinging katahimikan ng paligid ng sabungan, at mga nakaawang na ang bibig ng mga tao. Kabilang na nga doon ay ang dalawang sina Mang Noli at Mang Karding. Sa tanang buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng gantong klaseng panabong. Pareho lamang tayo, kaibigang Noli. Higit pa sa inaasahan ko ang nakikita ko ngayon. Hindi ko inaasahang sa mismong sabungan ng bayang ito ay dito pa magtatapos ang bisa ng ating mga iniingatang mutya. Tama ka riyan, kaibigang Karding. Dahil nararamdaman ko ng paunti-unti at pandap-andap na init ng aking mutyang sa pabuyog. Pareho ang mga nararamdaman nila Mang Karding at Mang Noli. Nawala na ang bisa ng kanilang mga mutya, lalo pat nang marinig nilang idineklara na ng sentensyador ng sabungan na panalo ang bolik ni Itay, na nooy tinawag na ng mga sabungerong nagsisigaw ang isang super bolik. Ganoon pa may, sinong mag-aakalang sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkatalo o kabiguan ng mga dayuhang mga sabungerong may mutya sa larong sabong, ay nagawa nilang pakumbabang tinanggap yun sa harapan nila Itay Arnolfo. Tama lang. Ang mga narinig niyong ipinagsisigawan ng mga mamumustang Ginoo, super bolik. Dahil sa iyo naman talaga ang totoo. Sa pinakita ng inyong bolik na laban kanina, ay totoong yan na nga ang panabong na noon ko pang naririnig sa aming mga magulang. Natalo man kami at hindi man kami pinalad na makaharap sina Don Mariano at ang kanyang anak na si Feliciano. Pero masaya pa rin kami dahil kahit papaano'y nakakita kami ng isang nakamamanghang super bolik. Ang mahinahong sabi ni Mang Noli kina Itay. Ngunit ang maging isang mabuti at totoong sabongero ay isang ugaling natatangi at bihirang makita sa isang sabongero. Kayo po, Don Mariano at Feliciano? Ang nagtatakang tanong ni Mang Noli sa nooy nasa kanilang harapan, at biglang sumingit sa kanilang usapan ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Oo, kami nga, at kanina pa kaming mag-ama rito, at nakita namin ang laban ng dalawang mga panabong. Pinabati ko kayong dalawang magkaibigan. Sana'y marami pang mga sabongero ang katulad nyo. Ang totoong tagumpay ay wala sa pagkapanalo ng ating panabong, kundi nasa atin din. Dapat ay totoo tayo sa mga taong ating nakakausap, at yun ang nakita ko sa inyo.
Pagkatapos na sabihin yun ni Don Mariano kina Mang Noli at Kerding, ay inilandas niya ang kanyang paningin kay Tay Arnolfo at sa kanyang hawak na super bolik. Arnolfo, ihanda mo ang sarili mo at ang iyong super bolik. Bakit po, Don Mariano? Ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Yang super bolik mo at ang aming hiraw ay ang ating paghaharapin ngayong magaganap na sabong sa ating mismong baryo. Papayag ka ba sa nais kong mangyari, Arnolfo? Ano? Totoo po ba ang mga sinasabi niyo, Don Mariano? Oo, Arnolfo. At kailanmay, ang laban ng superbolik mo na yan at ng aming hiraw ay ang labang matagal na naming hinihintay. Halos hindi pa rin makapaniwala si Itay sa mga sinabing yon ni Don Mariano. Pumayag na rin si Itay sa gusto nitong mangyari. Sige, Arnolfo, ngayong susunod na linggo ay doon mismo sa ating sabungan. Ay doon natin pagharapin ang ating mga panabong. Masasayang umuwi si Itay, Arnolfo, Mang Saulo at ang aming mga tiyuhin. At dahil sa panalo ang aming super bolik, kung kaya't napagplanuhan nilang mag-inuman, ngunit nagsalita itong si Mang Saulong. Hindi siya makakasama sa kanila dahil sa may kalayuan ng aming baryo sa aming bayan, kung saan ay doon ito nakatira. Huwag kayong mag-alala, makakainuman ko rin kayo, Arnolfo. Kung papayag kayong ako pa rin ang kukunin yung magtatari sa inyong super bolik laban sa hiraw ni Don Mariano. Ang sabi ni Mang Saulo kay Itay. Sumagot naman sa kanya si Tio Pablo at sinabi nitong, Ikaw lang, Saulo, at wala nang iba pa ang kukunin naming magtatari. Maraming salamat sa inyo. Pagkarating nila Itay sa aming baryo, ay naging usap-usapan na ng aming mga kabaryo ang tungkol sa pagkatalo ng mga panabong ng mga dayuhang merong mutya sa aming superbolik. Sa ipinamalas na laban ng aming panabong, ay marami sa mga sabungerong nagsasabing ito na ang magdadala ng swerte kina Itay at sa aming mga tiyuhin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang ang ating bolik at ang hiraw nila Don Mariano ay ang magbabanggaan ngayong darating na linggo. Ang sabi ni Tio Ronaldo sa harapan ng inuman. Ako rin, Otol. Yun din ang nasa isip ko. Ang gugsong namang sabi ni Tio Rafael. Nangyari o mangyayari yun dahil marahil ay nakita na nila Don Mariano ang totoong panabong na alam nilang mayroong ibubuga laban sa kanilang hiraw. Ang sambit naman ni Tio Pablo. Sa tingin nyo, mga bayaw, may kakayahan kayang tumbasan o higitan pa ng ating bolik ang hiraw nila Don Mariano? Ang seryosong tanong ni Itay Arnolfo sa kanyang mga bayaw. Oo, bayaw, Arnolfo. Dahil nakita naman nating lahat sa kung papaanong makipagbakbakan o makipaglaban ng ating bolik. Kalmado ito at hindi basta-basta umaatake. Mabilis at sa oras na ito'y pumalo ay paniguradong ikasasawi ng kanyang katunggali. Kung sa bagay, Bayaw Simeon, tama ka riyan. At saka hindi ko alam sa aking sarili kung bakit ba punong-puno ng pag-asa ang aking isip na may tatagumpay ng ating bolik ang magaganap na bakbakang yun. Ang sabi pang muli ni Itay Arnolfo. Pero wala ba kayong napapansin sa mag-amang Don Mariano at Feliciano kanina? Nagtataka lang kasi ako. Dahil hindi ugali ng mag-amang yon ang maghamon, pero kanina sila mismo ang nagsabing ibabangga nila ang kanilang hiraw sa ating bolik. Iyan din ang kanina pang naglalaro sa isip ko, Bayaw Simeon. At malakas talaga ang hinala kong para bang matagal na nga nilang hinihintay ang pagkakataong magkakaroon nang makakabanggang katulad ng ating bolik ang kanilang hiraw. Sa mga sinabing yon ni Itay Arnolfo ay mas lalo pa ngang nahiwagaan ang aking mga tiyuhin. Samantalang sa tahanan ng mag-amang sina Don Mariano ay, Anak Feliciano, ang araw ng linggong darating, ang bakbakan ng ating hiraw at ng super bolik nila Arnolfo ay ang araw na upang ating iwan ang mundo ng pagsasabong. Dahil ang superbolik ni Arnolfo ay ang panabong na nooy pa'y sinasabi ko sa iyo. Ang sabi ni Don Mariano sa kanyang anak. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing,
At alam ko pong yun na ang magiging simula ng pagiging tanyag na sabongero nila Mang Arnolfo. Papa, sa wakas ay natagpuan na rin natin ang totoong katapat ng ating hiraw. Oo anak, at ang araw na yon ay paniguradong dadagsain ng maraming mga tao ang sabungan. Totoo ang lahat ng mga sinabing yon ni Don Mariano dahil kumalat at sumabog ang balitang yon o ang magaganap na bakbakan ng aming Super Bolek at ng hiraw na panabong nila Don Mariano sa lahat ng mga baryo at maging sa mga bayan. Mabilis yung nakarating sa mga kaalaman at pandinig ng mga tao. Mamumusta man o sabongero, magsasabong man o hindi, ay ang araw na yun ay ang kinasasabikan ng mga tao. Dadalo ba tayo kaibigang Karding sa linggong darating sa baryo nila Arnolfo? Sa baryo nila Arnolfo? Oo kaibigang Noli. Upang sumuporta at pumusta sa Super Bolek ni Arnolfo. Nang sa ganoong paraan ay ating maipakita sa kanilang mga totoo tayong mga sabongero. Ang sagot ni Mang Karding sa kanyang kaibigang kaharap. Alam mo kaibigang Karding, malakas ang kutob kong magtatagal pa ang Super Bolek na yun ni Arnolfo. At nakikita kong yun na ang magiging umpisa ng kanyang pagiging isang tanyag na sabongero sa pamamagitan ng kanyang panabong na merong kakaiba at nakamamanghang mga paraan ng pag-atake. Ang Super Bolek na may kakaiba at walang katulad sa bilis at lakas kung pumalo ang Super Bolek ng mga sinaunang sabongero. Ang dagdag pang sabi ni Mang Noli, walang kapantay ang noisay ang nararamdaman ni Letay Arnolfo sa aming panabong dahil halos lahat ng mga sinyalis sa isang malakas na panabong ay nakita na nga nila sa nasabing Bolek. Bihira itong tumilaok, hindi malikot sa kanyang kulungan, nakatali man ito o hindi. At ito'y walang ipinagkaiba sa mga inaasal ng isang immortal Bolek nila Mang Duso at ng malagintong panabong nila Mang Kano. Bayaw Arnolfo, may tatanong lang sana ako sa iyo. Ang seryosong tanong ni Tio Pablo kay Itay. Ano yun Bayaw? Sabihin mo't makikinig ako. Kuha na papaano kung sakaling matalo ng ating Bolek ang nakamamanghang hiraw nila Don Mariano? Anong binabalak mo? Kung mangyari man yon Bayaw, ay magpapatuloy tayo sa pagsasabong. Pero may importante akong sasabihin sa inyo at dapat nating gawin. Importante? At dapat nating gawin Bayaw, Arnolfo? Ano yon? Bayaw, Rafael, sa inyong tatlo, makinig kayo. Sa bawat laban ng ating Bolek ay huwag tayong pupusta ng sagad. Huwag tayong magbabago ng ating pagkatao. Manatili tayo sa kung anong meron tayo. Huwag na huwag nating ipagmamayabang ang ating panabong. Higit sa lahat, ang huli at pinakang importante ay dapat sa bawat perang maipapanalo ng ating panabong ay kinakailangan nating mag-ipon para sa ating pamilya. Dahil mga Bayaw, ang lahat ng swerteng ibinibigay sa larong sabong ay may hangganan. At kung sakaling dumating man ang panahong yun, ay wala tayong poproblemahin. Meron tayong pirang ipong magagamit para sa ating pamilya. Sana'y nauunawaan niyo ako mga Bayaw. Bayaw Arnolfo, malinis at totoo o tamang lahat ang mga sinabi mo. Nakatuon ang isip mo sa hinaharap sa maaaring mangyari, kaya't walang dahilan upang hindi ka namin sundin. Ang masaya at may ngiting sabi ni Tio Pablo kay Tay Arnolfo. At yun din ang sinabi ng tatlo pa sa aming mga tiyuhin na sina Tio Rafael, Tio Simeon at si Tio Ronaldo. Hanggang sa sumapit na nga ang kinasasabikan at hinihintay ng lahat ang pagsapit ng araw ng linggo. Ang pagkikita nila Itay Arnolfo at Don Mariano sa aming mismong sabungan. Nagsisiksika na sa tabing dagat ang mga bangkang nagmula pa sa ibang mga baryo. Mga bangkang pag-aari ng mga dumalong mga sabongero at mga mamumusta, makatunghay lang sa bakbakan ng hiraw at ng aming Bolek. At kabilang sa mga yon ay ang bangkang pag-aari at sinakyan nila Mang Noli at Mang Karding. Isinama nila at isinakay ang magtatari sa aming Bolek na si Mang Saulo. Maraming salamat sa pagdating niyo mga kaibigan. Dito mismo sa aming baryo ngayong araw na ito, nang magaganap na bakbakan ng aming Bolek,
Ang sabi ni Itay Arnolfo kina Mang Saulo, Mang Doli at Mang Garding, at sa isang hepe ng aming bariyong nagdala sa kanila sa aming bahay, kung saan ay kasalukuyan ng makikitang hawak at hinihimas ni Itay ang balahibo ng aming bolik na nasa kanyang pag-iingat, at pare-pareho na nga silang mga nakahanda na para pumuntang sabungan. Oo mga kaibigan, sinundo ako sa aming bayan ni Noli at Garding at isinama nila ako rito sa inyong baryo. Ang sagot naman ni Mang Saulo, kung ganoon mga kaibigan, magkape na muna tayo, kumain ng mga nilagang saging na saba bago tayo pumuntang sabungan. Pero teka lang, ano yang dala mo kaibigang Garding? Kuwan kaibigang Arnolfo, 2 boteng mamahaling mga alak ang mga ito, at ito'y sinadya naming dalhin dito sa inyo upang ating pagsaluhan mamaya. Pagkatapos ng laban ng ating Super Bolig, nagpasalamat sila Itay sa 2 magkaibigan na sina Mang Noli at Mang Garding, at pagkatapos nilang makainom ng mainit na kape at makakain ng mga nilagang saging na sabay, ay magkakasama na nga silang naglakad papunta sa aming sabungan, at do'y bumungad sa kanila ang maraming bilang na mga tao sa paligid ng sabungan. Pansamantalang pumwesto sila Itay sa isang malaking punong santol di kalayuan sa aming sabungan, at nang mapansin sila ng mga tao sa paligid ng sabungay ay nagbulong-bulungan ang mga ito. Habang nakamasid sa bolik na hawak ni Itay, ilang sandali pa'y dumating na nga ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Dala ni Don Mariano ang nakamamanghang hiraw na panabong. Lumapit kaagad ang mga ito kina Itay at sinabing, mga iho, pagkatandaan niyo ito, ang magaganap na laban ngayon ng ating mga panabong ay labang magpapabago sa ating mga buhay. Teka lamang po, Don Mariano, ano po bang ibig niyong sabihin? Ang tanong ni Itay Arnolfo sa kanya. Iho, sa labang ito ay parehong merong magbabago, dahil sa oras na matalo ng bolik na yan ang aming hiraw, ay hindi na kami kailanman dadalo sa anumang sabungan. Kaya naman ay ano pa ang ating hinihintay? Karamihan sa mga tao nasa paligid ng sabungang ito ay nagmula pa sa malalayong lugar. Pumasok na tayo sa loob ng sabungan nang maumpisahan na natin ang kanina pang labang hinihintay ng lahat. Nagtatakamay, sumunod si Itay Arnolfo at Mang Saulo kina Don Mariano na pumasok na sa loob ng sabungan, at pagkarating do'y pinagharap muna nila Itay at Don Mariano ang kanilang mga panabong. Parehong gumanti ng mga pagtuka ang mga ito sa bawat isa, kung kaya't ipinag-utos kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan. Nakargahan na ang mga ito ng tig-isang matalas na mga tari, si Mang Saulo sa aming bulik na buong ingat na hinahawakan ni Itay Arnolfo, at si Feliciano na isang magtatari ay sa kanilang hiraw na panabong. Parehong kalmado sa kanilang mga kamay ang 2 mga panabong, at parehong nakikiramdam ang mga ito sa paligid ng sabungan. Marami sa mga mamumusta ang hindi na malaman pa kung kanino nga bang panabong sila pupusta, dahil sa pareho ang tindig ng mga ito, at nang pareho ng matagumpay na makargahan ng mga tari ang kaliwang paanan ng mga ito'y marahan na nga silang nagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanyang mga pambatong mga panabong. Nagsigawa na at naglikha ng ingay sa paligid ng sabungan ang mga mamumusta, na kagaya ng karaniwang maririnig sa isang sinaunang sabungan. Aminado si Itay sa mga pagkakataong yon na maging siya may sa kanyang sarili ay nakakaramdam na ng kaba para sa aming bolik. Ngunit nang ito'y bigla ang bumigat sa kanyang kamay, ay nawalang lahat ang takot sa kanyang sarili, dahil naniniwala siyang may kung ano ng misteryo ang lumulukob sa hawak niyang super bolik, na katulad ng kanyang naramdaman nang hawak niya ito noong naging banggaan ito sa panabong na alimbuyugin ni Mang Noli. Parehong gumanti sa bawat isa ng pagtuka ang mga ito, kung kaya't sa hudyat ng sentensyador ng sabungan ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa sahig ng sabungan. Tumalong bigla ng napakataas ng hiraw, at bumuka naman ang malalapad na mga pakpak ng aming super bolik. Bumulusok pa ibaba ang hiraw. Bigla namang tumalon pa itaas ang aming super bolik. Pagbagsak sa sahig ng hiraw
ay mabilis itong tumingala sa nooy nasa ering bolik ni Itay. Pagpagsak ng bolik sa hiraw, ay pareho nilang pinalo ng pinalo ang bawat isa. Pareho ang laban ng dalawang mga panabong. Pinatalsik ng hiraw ang bolik at ganoon rin ang ginawa sa kanya ng bolik ni Itay. Parehong nangalat na ang kanilang mga balahibo at parehong-pareho ang paraan ng kanilang mga pag-atake. Dahilan upang mapaawang na't halos tumulo na at pasukan ng bangaw ang mga bibig ng mga mamumusta dahil sa sobrang pagkamangha sa bakbakan ng mga panabong. Sinasabi ko na nga ba, anak Feliciano, ang bolik ni Arnolfo ang siya nang makakatalo sa ating hiraw. Totoo po yun, Papa. Dahil may dugo nang gumagapang sa kanyang paang pinagkargahan ng tari, simbolo na ang ating hiraw ay meron ng tama ng tari galing sa bolik ni Mang Arnolfo. Ang sagot ni Feliciano sa kanyang ama, pinalawit ng paang merong kargadang tari ng bolik ang kaharap niyang nakapusturang hiraw. Ngunit mabilis itong nakaiwas doon, kung kaya't tumama lamang sa hangin ang kanyang kargadang tari. Gumanti ng pagpalo sa bolik ang hiraw. Mabilis yun, ngunit ang dulong bahagi lang ng mahahabang pakpak ng bolik ang tinagpas ng kanyang kargadang tari. Muling magkasabay ang mga itong tumalon pa itaas at muling nagpalitan ng mga pagpalo. Naunang bumulusok paibaba ang hiraw, samantalang bago ito bumulusok paibaba, ay nagawa pa rin niyang patalsikin palayo sa kanya ang bolik. Bumagsak sa gilid o harang ng sinaunang sabungan ang bolik ni Itay, ngunit mabilis itong nakatayo. Ganoon pa may, duguan na ang kanyang kaliwang nakalaylay na pakpak at may bahid na rin ng dugo ang kanyang nakakabit na tari. Katulad ng hiraw, pareho na silang duguan dahil sumasayab na rin ang kaliwang pakpak ng hiraw. Parehong hinihingal, ngunit gusto pa rin ipagpatuloy ang bakbakan. Dinakma sila ng sentensyador at maingat niya itong kinareho. At nang pareho ng gumanti ng mga pagtuka ang mga ito'y, ay magkasabay niyang ibinaba ang mga ito. Matagal at may ilang mga segundo bago nila inatake ang isa't isa. Naunang bumanat ng pagpalo ang hiraw sa bolik, ngunit sadyang mabilis ang bolik kung ito'y ikukumpara sa hiraw, na walang saysay lamang ang lahat ng kanyang mga pagpalong yun, dahil puro palayo at pag-iwas ang iginaganti ng bolik sa kanya. At nang magkaroon ng pagkakataon ang bolik, ay umatake ito sa hiraw ng pakaliwa. Iiwasan pa sana yun ng hiraw, ngunit nahuli na ang hiraw dahil nang iniangat niya ang kanyang mga pakpak upang sana'y subukang tumalon at lumipad, ay bumao na kaagad sa kanyang kaliwang kilikili ang matalas at matulis na tari ng bolik. Nasundan pa yun sa kanyang parting lalamunan. Naglabasan na ang mga naipong pagkain doon at sa iba't ibang parte pa ng kanyang nakalantad na katawan, hanggang sa ito'y pumaikot-ikot na sa sahig ng sabungan at nangisay-ngisay sa mismong lupang nasa mismong tapat ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Nagbulong-bulungan ang mga tao na para bang mayroong grupo ng mga bubuyog sa aming sabungan. Hindi makapaniwala ang mga ito na natalo at pinatay ng super bolik ni Itay ang nakamamanghang hiraw nila Don Mariano. At yun ay idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungan. Matapos niyang malinaw na masuri o makumpirmang patay na nga ang hiraw, nagbunyi sa labas ng sabungan at napasigaw pa sina Tio at ang dalawang magkaibigang Mang Noli at Mang Karding. Sa pagkapanalo ng aming bolik, ganoon rin sila Itay Arnolfo at si Mang Saulo, pati ang mga mamumustang nagtiwalang pumusta sa aming bolik, kung saan ay dalawa lang ang kanyang tinamong sugat at yun ay sa kanyang parting kaliwang hita at sa kanyang kaliwang pakpak. Binabati ko kayo, Iyo Arnolfo. Natalo kami. Natalo ng inyong super bolik ang aming hiraw at alam kong masusundan pa ito. At alam kong masusundan pa ito dahil ang panabong mo, Iho, ang susunod na panabong at kikilalanin ng mga sabongerong nakamamanghang super bolik. Magmula noon ay hindi na nga dumalo kung saan-saan bang sabungan sina Don Mariano at Feliciano, at nagkatotoo ang mga sinabi ni Mang Noli at Don Mariano maging ni Mang Serapin patungkol sa aming bolik, dahil sa ito'y maraming naipanalong laban
na katulad ng malagintong panabong. Marami itong ipinahiyang mga hambog na mga sabongero at mga magtatari, hindi lamang sa aming bayan, kundi kung saan-saang lugar. Ngunit ang labis-labis naming magkakapatid at mga magpipinsan na ipinagpapasalamat dahil sa kabila ng mga katanyagan o kasikatan ng aming mga magulang, ay nananatili sila sa pagiging mapagpakumbabang mga sabongero. Nag-ipon ng pera, hindi lamang para sa amin na kanilang pamilya, kundi upang makapag-abot ng tulong sa mga kabaryo namin o kahit sinong lumapit sa amin. Walang mapagsidlan ang saya ng aming nooy nararamdaman dahil hindi binago ng tagumpay ang isip, pagkatao at pag-uugali ng aming mga magulang na wala man sa aming kulungan na katulad ng misteryosong pagkawala ng Immortal Bolik. Nilamang duso ang Super Bolik ni Itay. Pero ang sunod-sunod na swerte ng aming pamilya ay nagpatuloy hanggang sa nawala sa mundo si Itay Arnolfo, Mang Saulo, ang aming mga tiyuhin at ang dalawang magkaibigang sina Mang Dolly at Mang Karding. Ay nananatili ang kanilang kwento sa mga tao, sabongero man o hindi. Tunay ngang sa mundong ito, pag nananatili kang isang mabuting tao sa iyong kapwa, mawala ka man ay hindi ka makakalimutan sa isip ng mga taong inabutan mo ng tulong na kahit pa'y ang tulong na kusang ipinagkaloob mo sa kanila ay nagmula sa larong kung tawagin ay sabong. At dyan po nagwawakas ang ating kwento na ating pinamagatang ang Super Bolik. Maraming salamat pong muli sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga tampok na kwento sa ating channel na ito, Kababalaghan PH, at sa ating main channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Muli po, maraming salamat po sa inyo.